Si Pangulong Bongbong Marcos hihingi raw ng kapangyarihan sa Kongreso para ibaba ang excise tax sa langis. Inatasan din ng mga ahensya po ng gobyerno na magtipid ng kuryente. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Annalisa Berano. Hihingi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapangyarihan mula sa Senado at Kamara upang maibaba ang excise tax sa langis sakaling lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Ayon sa Pangulo, patuloy na minomonitor ngayon ang pamahalaan ang epekto ng tensyon sa Middle East na posibleng tumagal pa ng 4 hanggang 5 linggo. Sa ngayon, tiniyak niyang may sapat na supply ng langis ang Pilipinas na tatagal sa 50 hanggang 6 na araw. Kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis, ipapatupad din ang fuel subsidy para sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo. Binigyan din ng Pangulo na prioridad ang pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East at umaasa siya sa posibilidad na ceasefire sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 1,460 Pinoy ang nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, yun lang yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan ng mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting hopefully the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other. Samantala, inatasan din ng Pangulo ang lahat ng tanggapan ng gobyerno pati ang ating mga kababayan na gumawa ng paraan upang makatipid sa paggamit ng kuryente. Sinabi ito ng Presidente na maglalabas siya ng kautusan sa lahat ng tanggapan at ahensya kaugnay dito. Hinikayat din niya ang publiko na makiisa sa kanyang panawagan na maghanap ng paraan para mabawasan ang sobrang paggamit ng sources ng energy. Sa ngayon, sa kabila, aminado ang Pangulo na hindi pa opsyon ngayon ang pagpapalipad ng eroplano. Anya, delikado pa ito ngayon lalo't may mga airports na inatake at mayroong ipinatutupad na no-fly zones. Ang nakikita niya raw na best option sa ngayon ay by land transportation. Pinayuhan niya ang mga Pinoy sa Middle East na manatili sa mga ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng kanilang gobyerno. Tiniyak naman ng Pangulo na mayroong plano para masigurong ligtas ang ating mga kababayan at handa silang pauwin dito sa Pilipinas sa oras na mayroon ng tamang pagkakataon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil na tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks. We already have seen friendly fire incidents in the past day. So, kailangan natin bantayan yun. So right now, safety first for our people, and they are. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong hapon naman nakatakda ang pagdating ni South Korean President Lee Jae-myung dito sa Palasyo ng Malacanang para sa kanyang state visit. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook,
YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.